Tuloy lang po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. First time na magkasama ang ating bisitang mag-ama. Kaya mainit-init na kwentuhan, maaaring sayawan, malay nyo, may magkantahan pa kami. Naitay Kapuso, please welcome Rez Cortez, Kai Cortez. Hi, Kai. Hi, Tito Boy. Hello! Maraming salamat. I know, maraming salamat. Please, kumusta? Ito, Ang buhay-buhay? sexy pa rin. Oo nga, nakita ko eh. Pinakita talaga. May exposure. Dapat. Dapat. Wala, feeling niya talaga siya ay isang sex symbol. Bakit hindi ba? Nagmana lang ako sa'yo. I'm so interested to find out, kumusta yung dynamics bilang mag-ama, bilang anak, bilang ama, how are you? Actually, with Kai, with Carissa, walang effort from my side. Actually, meron pa akong initial parang resistance na huwag ka na mag-artista kasi it's not easy. Diniscourage niya ako nung simula. Yeah. Okay. Pero bilang father and daughter sa bahay, ano lang siya, quiet confidence ang tinuturo niya sa akin. Hindi siya masalita. Pero by actions, pinapakita niya yung love niya, kung paano siya kahirap magtrabaho. Talagang, Diyos ko, sagad sa buto para lang makapag-provide sa amin. At nalaman ko, meron na siyang movie na ginagawa. Sabi ko, good. I know, May gumagawa siya movie na ginagawa without you knowing that she signed up for a movie. Yes. I can see the fondness of your father for you. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon you stay with them. Sa bahay ka pa rin ng iyong mga magulang nakatira. Yes. Katulad nga na kunento ko last time I was here. Yes. I'm a solo parent na with my 2 kids. So, hindi ko kaya mag-isa. And thank God, meron akong parents who accepted us and talagang really took on the role as my co-parent sa pagpapalaki ng dalawa kong anak. Hello, Viva and Carmen. Okay. Pero looking back, Kai, naiintindihan mo ba kung anong pinanggagalingan ng dad? Kung bakit may pag-aalinlangan siya na pumasok ka sa industriya? Noong una hindi, Tito Boy. Talaga? Kasi gusto ko talaga mag-artista. Pag may nagpapapicture kay Daddy sa mall dati, sa Mega Mall pa dati, palagi akong nandun. Palagi akong nasa harap. Talagang akala mo sa akin nagpapapicture, di ba? Pero gusto kong mag-workshop, ganyan. Wala, hindi nagkaroon ng chance kasi sa assumption din, bawal mag-artista. Right. Oo. Pero nung nabigyan ako ng opportunity on my own, accidentally, nabigyan ako ng movie. Nung sinabi ko sa kanya, nung una ayaw niya, diniscourage niya ako kasi ang sabi niya, alam niya kung gaano kahirap. Yung mga disappointments, kung paano kahirap kumita, hindi consistent ang kita para magtaguyod ng pamilya. So, na-appreciate ko yun kasi it taught me to learn on my own. Hindi niya ako spoon-feed. Ano ang reaksyon ng mga boys pag sinasabi mong tatay mo si Rez Cortez? Aba, syempre, takot. Takot agad. Uy, punta tayo sa bahay. Uy, ayoko May pa ka image nandun, eh, daddy di ba? mo. Yeah. So, maganda rin. Kahit papano, may takot sila. May nagustuhan ka ba kaagad na nanligaw kay Kai na dinala niya sa bahay? Actually, wala eh. Pero dahil gusto niya, okay na. Pwede na. Yeah, tinatanggap naman niya. Oo. Medyo may resistance simula, pero accept. Anong reaction mo nung nagdesisyong mag-asawa ang iyong anak? Let's talk about that marriage. Ginawa mo ba yung homework? Chinek mo ba kung sino siya? Ano siya? At basta, malaki na siya. Alam na niya ang kanyang ginagawa. Parang di na naman yung malaki na siya. Lahat naman tayo sa pamilya, puro malalaki. Okay. Okay. Kai, when you finally decided to get married, ano yung, kasi ang consideration ng dad ay, did you do your homework, etc. What made you decide na, ito na, this is time to get married? Because during that time, ang pinakita niya sa akin, sobrang perfect. Super perfect. Kahawig niya lolo ko. Yan yung physically na nag-attract sa akin. Kasi parang
Spanish yung lolo ko eh. So maputi siya, na chubby, na cute. And he was so gentle. Yung pinakita niya sa akin nung time na yon, okay. Nabago yun. The day we got married, let's just say na who he was wasn't who I thought he was. So tama pa rin ang tatay. Di ba? Did you do your homework? Importante na hindi yung, di ba, panandalian lamang na impression. Hindi. Hindi, I didn't. Well, to the best of my abilities, I did. Pero in hindsight, mo na lang marirealize. Pero things happen for a reason. Ika nga, di Totoo, ba? I wouldn't have my kids kung hindi ko siya Tama. nakilala. And you wouldn't be as buo as this one. True. As Di ba? strong, Sometimes as you have to be smart. broken for you to realize Yes. the things that you have to do para maging whole. Totoo. Kailangan mo maging bobo para maging matalino. Actually, that's a nice way of putting it. No? I like it when you speak very strongly for divorce. Which is not very, very popular dito sa atin. Oo. Aside from your experience, what do you want us to understand tungkol sa divorce? Alam naman natin that the only thing constant in this world is change. At ang tao, hindi exception dyan. Ang tao nagbabago. So, hindi naman imposible na sa kalagitnaan, pagkatapos mo maging sobrang sure na ito na yung taong para sa'yo, kalagitnaan ay may magbago. Hindi mo nagustuhan ang pagtrato sa'yo. Lalong-lalo na kung wala ng respeto sa'yo. Naniniwala kung you can stand for yourself and you can say no and you can say, I deserve better. Do you share that opinion? No. Oo. Kasi kami ni Candy, we are member of a Catholic Renewal group. At naniniwala kami na pag nag-asawa ka, whatever God put together, let no one put asunder. Tama ba yun? That's right. It's, yeah. I respect So, that. pero Pero kung- paano yung binubugbog, tsaka yung inaabuso, di ba? Binugbog ka ba? Hindi naman ako yung pinag-uusapan. In general, personalan talaga to. Gusto mo sagutin ko ngayon? The key word here is, iginagalang mo yung opinion ng dad. Yes, Oo. kasi yun naturo sa kanila. Kaya sobrang thankful ako sa parents ko. Because ganun nga yung paniniwala nila. Pero yung time na sabi kong hindi ko na kaya, tinatanong pa rin niya, baka maayos pa. Pero when I really decided na no, enough is enough, tinanggap niya. Tinanggap niya yung decision ko. And he supported me and my kids kahit na... And it was not easy. Ang hirap nun. At kami na gumawa ng paraan para palayasin yung lalaki sa bahay. Di ba? Oh, okay. Lumabas pa rin yung... Tatay, kahit na ganun ang paniniwala niya. Kaya, thank you. pag-usapan natin ang pagiging artista. Kanina sinabi mo that you were not encouraged. I mean, Papa didn't encourage you to be an actor. But fast forward to today, naging komedyante ka. One of the most in-demand, if not the most in-demand villain, kontrabida in the history of Philippine cinema, ang iyong ama. Deliberate yung pagiging komedyante? Ano? Talaga nangyari lang? Yes. And How- thankful ako doon kasi because of that, di kami na-compare. Okay. Paano nangyari? Binigyan ka lang talaga ng mga roles? Or Yes, did you start Tito comedic Boy. roles in theater? Hindi eh. Siguro kasi sa Pilipinas, pag mataba ka, kailangan nakakatawa ka. So parang doon na yung path na napunta ko hanggang sa nahasa ng nahasa in everyday life. Pag pinag-uusapan ng kontrabida, Rez, paano ba maging mahusay na kontrabida? Nung araw, yung kontrabida ay black and white. May mga actuations or movements na indicating, parang guns ako. Ganyan. That's the physical side to it. Yes. Matapang ako. Ano ba? Ganon. Napaka-external. Okay. Alright. Ako umabot na dun sa point na iba na yung sistema. Kailangan na internalize mo. It should be within you at hindi makikita sa body movement, kundi kahit sa mata lang makikita mo na kontrabida siya. Napaka-nuanced na, no? Pag nag-uusapan ang acting. Ito na may nagsimula sa sa inyo. Because hindi na lamang yung pag-kontrabida, sumigaw ka. Kasi, di ba dati, pag sinabi mo, may boses eh. Alis! Di ba yung ganong kontrabida na yun? Tito Boy! Meron, di ba? Yung Yes, Where did that come from? Yeah, you know, I internalize. Tama yung sabi mo na noon, pag sinabi mo kontrabida, meron ng kaagad forma. Yo, parang yun ang
cliche. Tama. So, ngayon, umabot ako sa point na avoid cliche. Alright. Para bang mas effective ka kung gagawin mo yung hindi nila inaasahan. Humanize, ika nga, the kontrabida. Noon, ang kontrabida may forma na. Aling Belia, Flores, halimbawa, Yes. kahit hindi pa magsalita, meron ng forma. Oo. Oo. Anong napapanood mo nun? Pag kontrabida, without having to say a word. Paano ba? Kapag mataas. Ganon, di ba? Linyahan mo yan ng kahit anong linya. Ang kapal ng mukha mo! Kakatakot, tama. Kasama yung mata, di Oo. ba? Ang forma, ang Gumagano. boses, i-modulate mo nga yun. Okay, Odette Can. Okay. Buntis ka ba? I love you, Tita Odette. I love you, Odette. Oo, ganon. Nagkontrabida ka na? Yes. Oh, paano mo inatake? Paano ba? Ganon din, mata-mata. 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 Sige nga, mag-usap nga tayo, mata-mata. Pero ngumingiti. Nakakatakot yun. Yes! Parang pasay ko, di ba? Oo. Halika. Doon tayo. Ikaw, boy, paano ka ngayon kung ikaw ang magiging kontrabida? Tama ba, Daddy? Oo. Are you proud of me? Kahit nakatalikod ka. Ako, bigyan mo ako ng direksyon, Re. Okay, go, Daddy. Susubukan ko. Sige. Hindi, tayo pa rin na magka-eksena. Okay, Direktor. okay. Direktor ang daddy mo. Kontrabida ako. Okay. Palalayasin mo siya, pero hindi mo pagagalitan. Ate, sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Lumayas ka. Lumayas ka. Hindi ko sinasadya. Lumayas ka. Ate! Lumayas. Ate! Layas! Dad, she's fighting me again! Hindi ako masyadong effective. Please. Hindi, nakakatakot nga. Actually, hindi naramdaman ko yung Tito Boy. Talaga? Naramdaman ko in fairness. Ako naman kinakabahan ako. Naiiyak na ako. Kinakabahan ako. I'm in the presence of the great Res Cortez. Pero yun, napaka-nuance ng pag-arte na ngayon. Inaaral, may proseso, di ba? Ang hindi alam ng artista, dapat maging maingat tayo kasi we deal with emotions. Right. And that emotion, nakukuha mo. Kahit pag uwi mo ng bahay, yung pagkakontrabida ko, minsan nadadala ko pa. Oo. There's a time na meron akong shooting, kontrabida, sigaw-sigaw, nagagalit. Pag uwi ko ng bahay, natulog ako. Pagising ko, Maingay kami. maingay sila. Kasi na kuya At- lang yun. Actually, hindi ko na naabutan. Yeah, yung anak kong lalaki na nagkabayo-kabayo pa sa akin, nagalit ako, sinigawan ko, bla 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 bla. So, yung anak ko nagulat, ba't ganito ang tatay ko? And I also realized na bakit ako ganun? Actually, gusto kong naglalaro with my kids, pero Mahilig bakit siya sa bata. bakit sinigawan ko? At that moment, no? Yeah. Yung pala, yung influence nung role ko, nadala ko hanggang bahay. Ayun. Kaya, being an actor, dapat marunong tayo mag-quash ng Magpagpag. magpagpag. Yan, para mawala yon at mabalik ka sa kung sino ka. Reality. So, ang In reality. katanungan bilang mga artista, paano kayo nagpapagpag? That's number one. Number two, let's talk about the best of the best. Para sa iyo, Kai, name me three of the best comedians in this country. At bakit? Tatlong pinakamahuhusay na kontrabida sa Pilipinas at bakit? At pangatlo, kumusta ang lagay ng aktor na Pilipino at kumusta ang lagay ng pelikulang Pilipino Res? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back in the show. Kasama po natin Rez and Kai Cortez. Una muna, let's do Fast Talk. Okay. Gusto ko si Kai talaga. Okay. Hey, Rez, maangas, maamo. Maamo, Malambot, matigas. matigas. Boss ni Mrs. o under kay Mrs. Under ni Mrs. Sexy o siksik? Siksik. 1 to 10. Rate yourself as an actor. 8. 1 to 10. Rate yourself as a dancer. 8 pa rin. 1 to 10. Rate yourself as a father. 9. Kai, saya o kay saya o kay gulo? Kay saya. Team tatay o team nanay? Team Nanay!
Fine! Showbiz o politika? Politika. Face card o sex appeal? Sex appeal. Sexiest part of your body? My eyes. You feel sexy kapag? Nakahubad. You feel haggard kapag? Kapag stressed. Mas mahirap mag-move on o mas mahirap mag-diet? Mas mahirap mag-diet! Mas challenging, magpatawa o maging ina? Maging ina. Sa inyong dalawa, sino ang mas madrama? Siya. Ako. Ang mas masungit? Siya. Ang mas matakaw? Ako. Ang mas clingy? Wala. Mas matampuhin? Ako. Mas, ako ba? Matampuhin ka ba? Mas ma-I love you? Ako. Siya. Is that lights on or lights off? Lights on para masaya. Lots of Oh. Happiness or chocolate? Cover your ears. chocolate. Chocolates ang pa. Chocolate. Ako, candy. Mommy, candy. Si Best candy. time for candy and chocolates. Best time. Bago matulog. Pagkagising. Oh, ganda ito. One word to describe each other. Ano ito? Steadfast. Wow. Masungit. Thank you. Touch ako doon. Ganun lang kasimple, di ba? Okay, paano kayo magpagpag as actors? Because that's a serious thing for actors. Ihihinga mo lang. After. Kung after a heavy scene, Kasi meron mga artista na hirap. yes, Diba? totoo. Lumabas. Naka-witness na ako niya. Na Right. Pagkapunta sa tent, doon pa siya lalo nag-breakdown. Kasi parang doon niya nalabas lahat. Right. Ako, hinga, prayer. Lalo na after that experience, Rez, na pagdating mo sa bahay, naglalaro ang mga bata, bigla ka na lang nagalit. Paano ka ngayon magpagpag? Self-inventory. Dapat you must know how to draw the line between the person and the actor. Kung magpapangalan tayo, 3 top comedians in this country at bakit? Eugene Domingo, Dolphy, and favorite ko talaga sila Redford White eh. Oo. Yun, yung ganong batuhan. Ang galing ng timing, ang galing ng script nila. Ay, ang galing, ang tatalino. Nakakamiss. Oo. Top 3 kontrabidas. Siyempre, number 1 dyan si Eddie Garcia. At yung si... I like Paquito Diaz. Yeah. Pero I like Baron Geisler. Wow. Yeah. Marami siyang sinusubukan. At hindi siya pare-pareho. Rez, in practical terms, ngayon as we talk, marami ba ang trabaho para sa mga artistang Pilipino? How are we doing? Maraming platforms, maraming venue. Dati, yung regular mainstream cinema, yun lang ang concentrated ang mga artista or mga movie workers. Okay. Ngayon, meron ng Netflix, may Amazon. At mga Ngayon- iba't ibang streaming platforms. Kahit sa Facebook, merong vertical filmmaking. Okay. So, marami nang lalabasan yung mga artista at mga manggagawa. So, it's just a matter of adjusting to this age. And finding your The space. digital age. Okay. In finding your space. Right. Mabuhay kayong dalawa. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat. Thank you for being a friend, for Kuya being Boy. friends Yeah. of the show. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Rez Cortez and Kai Cortez. Thank you so much. Maraming salamat. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay proud and your tatay proud. Say thank you. At sa mga pagkakataon na nahihirapan ho tayo magdesisyon kung anong ating gagawin, gumawa ho ng tama, bihuan tama. Goodbye for now. God bless.